Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Capricorn sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin, or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang Sun, Moon at Rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So meron tayo ditong Four of Cups. Ay, teka. Umina yung ilaw ko. Ayusin ko lang. So, meron tayong Four of Cups, Eight of Swords, at Three of Cups. Nilisip ko bakit nauna yung 4. Tas 3. Pagdugtongin ka ba? Wag na. Clarify ko na lang isa-isa. Ano tong Four of Cups? King of Wands. Seven of Swords. 7, 8. Teka, ayusin ko lang yung ilaw. Kaya lang ano igaganda. Nasira pa yung ilaw. Basta ano to, ayan, King of Wands. Okay, Seven of Swords, Four of Cups ang kinaklarify natin. Four of Cups. Maganda kung dagdagan pa natin. Kasi para malaman natin ano ba to, ba't may Seven of Swords, positive ba yan, negative? Lalaki talaga, lalaki. Kasi sasabihin ko sana lalaking tao ang tatamaan nito, or babaeng extrovert. So magulo, diba? Dalawa kasi yung gender. So specifically lalaki kasi umulit yung lalaki, di mo na maisasama yung babae kung extrovert. So specifically lalaki, pwedeng kayo mismo to or kakilala nyo, pero mas tatama to sa kakilala nyo. Mga 70% tatama to sa kakilala nyo, 30% lang sa Capricorn. Dito sa part na to, okay? Kasi hindi pa natin masabi kung magkarugtong sila. Mamaya i-describe ko para malaman nyo kung kayo ba yung bida dito, lalo't lalaki yung nanonood. Kung kayo ba yung bida or kakilala nyo. So maglalagay ako ng self-made clues para makilala nyo kung kayo ba ito, person nyo, or kakilala nyo. Four of Cups, may garden tayo. So again, lalaki. At Clover. Four of Cups. So, ang dating sa akin, relationship to. Relationship reading yung unang card natin. Meron siya ditong kamit
Para siyang situationship. Walang commitment. Tapos, ang ending, naliwalay na sila ng landas. Hindi na naging interested sa kanya yung kamit niya or ka-situationship. Basta walang commitment yung relasyon. Or third party situation. Walang commitment, walang label. Friends with benefits, pwede rin. Saka saglitan lang. May tendency din na ganoon. Saglitan lang. Sila naging sila. Tapos, hindi nagtagal. May someone, probably yung lalaki, nawala na ng interest dun sa person niya. Regardless kung sino ba person niya, kapwa niya ba lalaki or babae. Basta dun sa person niya, nawalan siya ng interest. Ganon. So, nagmukha tong separation. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kasi kung nangyayari na siya, wala pang reconnection, reconciliation. Ngayon, kung di pa nangyayari, di may chance. May chance na mangyari. Pero kaya applicable lang to sa nasa friends with benefits, situationship, third party situation, or sagditan lang. Mga relasyon na nasa 6 months and below. Kasi hindi mo naman masasabing seryoso agad yung relasyon kung ganun kaikli yung panahon, di ba? 6 months and below. So, doon siya applicable. So, again, tatama to sa lalaki, di ba? Sabi ko kanina. Or pwedeng yun yung person. Lalaki. So, depende nga kung kayo ba to or person nyo, i-describe ko. Okay? Ano ba to? So, sabi ko kanina, tatama to 70% sa kakilala nyo, 30% sa inyo. Ano pa ba to? Moreno yung lalaki dito. Ito, hindi ni-describe ko. Moreno. Nasa 40 to 59 years old. Hindi pa senior. So, kunin nyo lang yung clue na sa tingin yung fit sa sitwasyon nyo. Okay? Para makilala nyo kung sino ba to. Kung kayo ba to, person nyo, or kakilala nyo. Moreno, no? Itim buhok. Mainitin na ulo. Masayahin. Palabiro. Dramatic. Impulsive. Or charismatic. Kind of flirtatious din. Anyways, dito tayo sa susunod. Tingnan natin kung magdurugtong ba sila. Kasi may tendency na, di ba dapat ito una? So ito pala yung nauna bago to. Pero ito, hindi to maaring maging number 1 na senaryo. Kaya ito pwede pong mag-reshuffle. Nauna to bago to. Pero ito, hindi to pwede maging number 1 kasi usually ito yung last card. So, pag last card, edi siya yung future outcome. May tendency din na magkasunod sila, magkarugtong, di ba? Yung kwento. Pagdating dito, hindi na nagdugtong kahit anong gawin ko ang layo sa putukan nung lumabas na cards. May tendency din na hindi sila magkarugtong. So, ina-expect ko hindi rin magkarugtong. Pero, nung nandito na ako sa part na to, doon ko na-realize na magkarugtong pala sila. So, in short, hindi ko masasabi kung anong lalabas na senaryo or sequence ng reading. At kung positive ba o negative ang magiging reading. So, dito tayo sa 8 of Swords. 8 of Swords,
Kinlarify ng Hierophant. Eto, lalaki ulit. Pero sa case na to, eto na yung bida natin, mismong Capricorn, or kakilala nung Capricorn. Mismong Capricorn or person ng Capricorn. Ito kasi pag nakita ko to, usually ibang tao to. 70% kakilala ng bida sa reading. So, kakilala ng Capricorn. So, again, 70% kakilala, 30% sa mismong Capricorn. Pero dito, ang bida naman natin ay dual ulit kasi wala tayong Lenormand sa ngayon. Pero kapag Lenormand kasi, ayan, pag lumabas Lenormand, lalaki talaga yan. Hindi siya dual. Hindi katulad dito sa tarot na dual. So, pag sinabi mong dual, pwedeng lalaking tao or babae kung extrovert. Hindi siya fixed na gender. Eto, dual. Basta tarot. So, dito, lalaking tao or babae nga. Kung extrovert, ano nga ba to? May karelasyon siya, pero wala siyang anak, hindi rin kasal. Maputi. Or blonde. Kumbaga, pwede rin hindi itim ang buhok. Nagpapakulay. So, case to case basis. So, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo, ha? Pero sa case na to, ito mismo ay Capricorn or person ng Capricorn. Pero kung sa tingin nyo ay ang layo sa putukan, edi saka nyo ilagay sa sa kakilala nyo. Kung tingin nyo ay kakilala nyo base sa description ko kanina. Nangyari? Ba't may tayo? Eight of Swords. Para bang nalilito siya. Hindi niya alam kung anong action ba or decision sa topic ng commitment. Nako. Mukhang nagdugtong sila. Kasi double lalaki di siya ulit to. Yung lalaki, kung baga nalilito siya sa topic ng commitment niya dun sa partner. Pero dito naghiwalay na sila o maghihiwalay pa lang. Pero for some reason, nung naghiwalay na sila, biglang na-feel nung lalaki na namimiss na naman niya yung ka-situationship niya. So, depende kung in a relationship ba yung, sabagay, in a relationship na nga pala talaga to. Kasi, lalabas naman dito kung single yung tao Kasi more like, yung bida dito ay in a relationship, diba? In a relationship, pero hindi kasal, walang anak. Siya yung third party o situationship sa iba. Parang may siya someone else. Pero hindi naman siya talaga seryoso dun sa situationship niya o third party niya. Kaya nga nag-decide siya mismo na lumayo. Nawalan na siya ng interest. Ngayon, nung naghiwalay na sila, as in, sabihin natin, hindi na siya kinukulit nung person niya.
yung other person. Hindi na siya kinukulit kasi nga ginost na niya or nakipaghiwalay na siya. Na-miss niya yung panahon na kinukulit siya, na laging nandun yung other person or other woman. Kasi mukhang magkarugtong sila eh. Pero mas tatama ito ngayon since lumabas na to. Pero kung wala to, edi mag-stick tayo sa 70% nakakilala, 30% yung mismong Capricorn. Pero kasi umulit yung King, edi sa Capricorn na talaga to. 100% na Capricorn na yung bida dito. Kasi nga nagdoble yung King. Energy niya pa rin to. So yung lalaking Capricorn dito, kumbaga naging salawahan siya sa naging desisyon niya, na tototohanin na nga ba niya na hiwalayan na yung third party. Kasi for some reason na-confuse siya sa naging desisyon niya. So somehow parang na-miss niya or nag-hesitate siya kung hiwalayan niya na talaga for good. Pero tingnan natin dito. Sa last card, kasi kung wala to, ito loyalty to, di ba? Kaya lang nalito siya sa loyalty niya. Nalito yung lalaking to sa lalaking to sa loyalty niya. So di niya alam kung kanino siya loyal, kung doon ba sa original niya o sa other person niya. Although alam naman niya sa sarili niya, mali yun. Kaya nga nawalan na siya ng interest. Siya na rin ng kusang lumayo. Kaya lang nung na-finalize na yung breakup, so let's say nakipag-break siya or ginost niya yung person niya, yung other person. Tapos dati kinukulit nga siya, lagi siya tinitext, pero nung dumaon di na nag-text, parang na-miss niya. Ngayon nalito siya kung hiwalayan na nga ba niya for good. Ngayon tingnan natin kung magdurugtong pa rin yung kwento. Ano tong Three of Cups natin? Ito pa rin, nagdugtong tayo. Third party, yan sila, kaya lang puro babae naman to. Pero since three people, the third party, lalo't nandito po yung the devil. So ito yung person niya mas bata sa kanya, mas bata, or specifically papalo ng teenager to 25 years old. So kung di man ganun di mas bata lang sa kanya ng edad dun sa lalaki natin. Hindi niya mahiwalayan. Nandito nga yung the devil, di tatlo pa rin, imbis na dalawa na lang sana. Nag-communicate na naman sila dito. Maaring nag-apologize yung lalaki sa nangyari, na naglaho siya, ginost niya, or nakipag-iwalay siya. So ibig sabihin wala siyang isang salita, hindi niya napanindigan na lumayo sa tukso. Ay, the devil natin ng tukso. OMG. Nag-ano pa rin sila dito, nag-uusap
new beginning ng loving communication, heart-to-heart conversation. So in short, hindi niya nahiwalayan. Although ginawa naman niya ang best niya na lumayo sa tukso, pero hindi niya napanindigan yung decision niya dito. Anong lalaki nga? Yung lalaking Capricorn. Oh my God. Hindi niya maluyuan tong tukso. Kasi ano pa rin siya dito tatlo pa rin. So sabihin natin ito yung lalaki, dito kasi iba yung yung mga tao, pero usually lalaki to lalaki, tas dalawang babae. Ayan pa rin, pinagsabay niya pa rin yung original at third party. Anyways, maglagay tayo ng clue. Ano muna? Advice sa ganitong klaseng sitwasyon. Advice at general prediction. Paano ba? General advice at prediction sa period na to. Regarding dun sa naging reading natin. So, sabi dito, step back from everything to gain perspective. Oh, grabe yung trio, yung 7 of swords. Ito na naman siya Before tarot kasi to. So, bago siya tumakbo, ito muna siya. Namimili siya ng kukuhanin niya. Pero pare silang 7 of swords. Ito kasi Rider-Waite basahin ko na. Guard against deceit and concealment. Pero malaki yung chance ng cheating talaga. Merong cheating na nangyayari. Umulit yung 7 of swords. So again, lalaki. Lalaking Capricorn. O ito yung person niya. Depende sila nanonood. Kung lalaki yung nanonood, di siya to. Ngayon, kung babae yung nanonood, di baka person niya to. Kung sa tingin ng lalaking nanonood na Capricorn, di siya yun. Wala man siyang karelasyon di baka tatama yun dun sa kakilala niyang lalaki. Base dun sa description natin kanina. Pero since dalawa yung description, dahil dalawa yung king, eto na yung pinaka-description, maputi. Kasi kung kakilala, di moreno, di ba? Pero dito, maputi na siya. Specifically, maputi na talaga siya. So, hindi natatama sa kakilala dahil nga, siya na talaga mismo to Maputi. Isa lang naman description na iba lang sa kulay ng kulay ng balat. Saka ito, loving, caring, affectionate. Ito kasi medyo iba rin. Mainitin ulo, playful. Pero again, dito tayo mag-stick. Huwag na natin pansinin to. Dito tayo mag-stick. Nga sinabi kong description. Caring, loving, affectionate, sweet. May empathy, sympathy, compassionate. Ayun.
May description ng lalaki para makilala nyo kung kayo ba yun, person nyo, or kakilala. Oh, Eight of Swords na naman, oh. Eight of Swords din kanina. Ay, ito ba yun? Parang sa ibang... Ay, ito pala, ito nga talaga. Kala ko sa Sagittarius na ginawa ko. Hindi eh. Dito pala talaga. So, sabi ko nga kanina, before tarot to eh. Ito, Rider-Waite-Smith tarot eh. So, bago siya natali, ito muna yung eksena. Ay, natali na pala. Bago siya tumayo dito, ito muna yung eksena oh. Dinala siya dito para tumayo. Dinala siya nitong kawal. Umulit talaga oh. Na may someone na ayan, may disempowerment, fears, doubts, uncontrolled thoughts, fruitless overthinking, captivity. Ito yung pinaka-energy nung bida nating lalaki. Dahil muulit-ulit nga yung card. Sabi dito, it seems like you're blocked, but you can still but you can still take a step. It seems like you're blocked, but you can still take a step. Ayun, dito tayo papasok sa clue. Ito ang possible partner ng Sagittarius sa reading na to. Ay, Sagittarius, Capricorn na nga pala. Possible partner ng Capricorn sa reading na to. Libra, Virgo, Aquarius. Ngayon, kung hindi man para sa inyo yung reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito ang possible zodiac sa inyo. Taurus, Mars, Aries, Scorpio, Aquarius. Ngayon, dito naman tayo sa susunod na deck. Pang ibang mensahe ang masasabi nito. Lalaki, lalaki na naman. So, siya pa rin yung bida dito. Yung lalaki kanina. Affection. Affection. So, sabihin natin yung bida natin kanina, siya pa rin nga, 'di ba? Kung may work siya, okay naman, magiging okay sila ng mga boss niya or someone na ahead sa kanya. Okay ang samahan, hindi siya magiging problematic kasi syempre mahirap makisama. Pero this time, okay naman. Magiging harmonious yung connection. Kung may work. Kung may work at may boss or someone na ahead sa kanya, katrabaho.
Ngayon, ibang case, sabihin natin relasyon. Relasyon. Hindi eh. May productivity dito. Ito sana, affection. Sa isip ko, relasyon. Kaya lang dalawa yung card ng career. Pero kung sabihin natin yung partner niya ay mas matanda sa kanya, dun sa lalaking bida natin, kung applicable, di may tendency na maging affectionate siya sa partner niya. Ewan ko kung bribery ba yon or suhol dahil sa nagawa niyang cheating. Pero ganun, may tendency na maging affectionate siya kung yun nga, yung partner niya ay mas matanda sa kanya. Pero kung hindi, di tatama to sa career. Kung wala pa rin career, ano ba yun? Wala pa rin siyang career, malamang mayroon siyang pinagkakabalahan na source of income. Sabihin natin freelancer siya, di kung ganon, freelancer or commission-based salary, gagawin niya ang best niya para mag-improve. Kung baga, mamahalin niya yung trabaho niya. Gagawin niya lahat ng makakaya niya para maging the best. Kasi passionate siya doon sa ginagawa niya. Ngayon, dagdag pa ba tayo? Sige, last na to. Last spread. Pero hindi pa to, last deck. Last spread lang sa deck na to. Emotion. Success. Emotion, success. Ano kaya yun? Emotion. 3. Well, kung idudugtong natin to sa reading natin kanina, diba, kanina, sabi ko nga, hindi niya malayuan yung tukso. So, after nun, nung ganong eksena, ito na yung susunod. Maganda naman kasi natauhan na siya dito. Napahalagahan yung connection. Ito, love connection. May success emotion. So, ang dating sa akin, matatauhan yung bida natin na lalaki na literal na ilayo na talagang sarili. Pero at first nga, hindi niya magawa kasi ganoon talaga. Pag minahal mo na somehow or nalapit ng loob, so nahihirapan siya na lumayo. So para siyang addiction, di ba? Or bisyo na mahirap layuan or alisin. So, sa una lang naman, na yun nga, babalikan na naman niya yung tukso, di ba? Pero in the end, ito na yung last, natin, spread eh. Mukhang nagdugtong sila, so, since nandito yung success, emotion, so, ang dating sa akin, matatauhan siya in a way na piliin na lang yung mas matagal na niyang karelasyon. Mas matagal niyang emotion, mas matagal na karelasyon. Mas matagal na karelasyon. Pahalagahan yung emotion nila na pinatagal na ng panahon. Yung samahan ba? Pahalagahan ng samahan nila.
na pinatagal ng panahon. So, reconciliation sa original ay posible. Lalo na kung maghiwalay sila. Di reconciliation to. Ngayon, kung hindi alam ng original na may someone else pala yung lalaki, siya na talaga kusang lalayo. Siya na yung gagawa ng way para umalis na sa third party situation at piliin ang original, ganun dati. Mukhang nagdugtong sila. Ngayon, kung yung bida natin ay single, may mamimit siya dito ang new love interest. Makakapalagayan niya ng loob. Or baka soulmate connection na to. Darating na ang soulmate, twin flame. Success Or in general na. Pwede rin naman sa ex to. So in general, magiging okay ang love life ng Capricorn, regardless kung single siya o hindi. Basta may darating dito, depende kung anong gusto niya. Someone nyo ba? Pwede din naman, Or ex pa rin. Or kung in a relationship siya, maayos pa yung relation, pwede nga rin. So, in general, may success kung relationship. Dahil mananaigang emotion. Tamang emotion. Ngayon, dito naman tayo sa susunod. Ito na yung last deck ko na sinasabi ko. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice at prediction na to sa period na to. So sabi, break free. Try different ventures and experiences as a way to grow and learn. Treasure chest. An unforeseen windfall of new abundance comes to you now. Ito maganda, Abundance comes to you now. Pwede may paparating na abundance. Hindi maganda. Abundance, prosperity. In general, ito alchemy. Ito maganda rin, You have the Midas touch right now, and every project you begin turns to gold. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.